Hello mga kapatid, welcome to my channel. Meron na po tayong panibagong pag-uusapan ngayon. At ang pag-uusapan natin ngayon mga kapatid ay paano nga ba maligtas ang isang tao? Ito ba sa pamamagitan ng gawa o sa pananampalataya? Kaya mga kapatid, sana po tapusin po natin ang video to para malaman po natin kung ano nga ba ang sinabi ng salita ng Diyos. But before that mga kapatid, please don't forget to subscribe our channel and click the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Kaya mga kapatid, just keep on watching. Okay, mga kapatid, patuloy na po natin ang ating pag-uusapan ngayon patungkol po sa salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, meron po akong dalawang bagay na ating pong pag-uusapan ngayon kung ano nga ba ang katotohanan. Kung tayo ba, ang isang tao ba, ay maligtas pa sa pamamagitan ng kanyang gawa o sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, sana po tapusin po natin ang video nito para malaman po natin ang kasagutan. Sa lumang tipan po mga kapatid ay marami pong batas noong time na yun na ibinigay ng Diyos. Ngayon po, yung batas na yun ay yun po ang sinusunod ng mga sinaunang tao para po makamtan po nila ang pangako ng Diyos na yun po yung buhay na walang hanggan. Pero yung batas po na yun kapatid ay hindi po para sa atin yun, kundi po para po sa mga Israelites. Para lang po sa mga Israelites yung batas na yun. Ngayon dahil andito na po tayo sa bagong tipan, hindi na po basihan ang mabubuting gawa para po tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nung papanahonan, kahit sa mga pagkain lang nila, bawal sa kanila karning baboy, hindi sila kumakain ng karning baboy. Kasi nga, andoon sa kasama yun sa kautusan. Pero marami po sa mga Kristiyano ngayon, kahit andito po tayo sa bagong tipan, ay sinusunod pa rin nila yung batas ng lumang tipan. Yung iba hindi na kumakain ng karne, yung iba hindi na kumakain ng isda na walang, ano yung tawag doon sa Bisaya, himbis ang dami, kaliskis. O hindi sila kumakain ng isda na walang kaliskis. Kailangan pag mga makikintab na isda, hindi nila kinakain yun. Maraming mga bawal. Sinusunod nila yun. Sinusunod kasi nga, yun yung basihan nila para daw sila magkaroon sila ng kaligtasan. Yung lumang tipan ng mga batas noon ay ini-apply pa rin nila sa panahon ngayon. Kaya mo kaya kapatid kung susundin mo pa yung batas noon sa ngayong panahon? Parang napakahirap sundin yung mga kapatid. Pero dahil nga ang ating Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa, namatay siya doon sa cross sa Kalbaryo. Ano po ba ang makikita natin doon? Regalo, mga kapatid. Regalo po ang ating Diyos. Kaya mga kapatid, sa bagong tipan po ay hindi na po tayo maligtas sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, kundi tayo po ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Nung ating Panginoong Hesus ay matay doon sa Kalbaryo, ay hinugasan na po lahat. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil hindi tayo maligtas sa mabubuting gawa ay hindi na po tayo gagawa ng mga mabubuting bagay. Mga kapatid, lahat po tayo ay makasalanan. Kung i-apply po natin ang mga batas ng panahonan ay hindi kaya ng isang tao ngayon. Hindi tayo perfect sapagkat sinabi nga po sa Romans 15, and it is written, no non-righteousness, no not one. Wala po maski isa ang makasalanan. Wala po maski isa ang perfect. Lahat po ay nagkakasala. Kaya mga kapatid, hindi mahirap po maging perfecto sa buhay dito sa mundong ibabaw. Sa isipan pa lang natin ay nagkakasala na tayo. Sa mga pananalita natin ay nagkakasala na po tayo. Sa mga gawa natin sa araw-araw, na minsan hindi po natin napapansin na nagkakasala na pala tayo. Ipalagay natin hindi ka nagkasala sa mga gawa mo ngayong araw. Pero ang isipan mo, ang bibig po natin, kung ano-ano nilang mga pinagsasabi na minsan hindi natin napapansin, na meron po tayong mga sinasabi na salita na hindi po nakakalugot sa mata ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi na po kailangan igawing basihan yung batas noon para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Sinabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Simple lang po ang sinabi ng Diyos sa salita niya.
Maniwala ka lang kapatid, maniwala ka lang at tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay at tiyak makakamta natin at matatanggap natin ang regalo niya. Yun po yung buhay na walang hanggan. Diba mga kapatid, napakasimple po yung sinabi niya doon sa John 3:16. To those whoever believes in Him shall not perish, ay hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na yun po yung tinatawag na langit. Yun po yung kaharian ng ating Diyos. Na tayo po mamuhay doon habang buhay kasama ang ating Panginoon. Di ba napakasarap pakinggan mga kapatid? Bigyan po natin ng patunay kung tayo nga ba ay maliligtas sa mabuting gawa o sa pananampalataya. Babasahin po natin ang Ephesians 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith, and this is not your doing. It is the gift of God. O di ba mga kapatid, napakaliwanag po ang sinabi dyan sa Ephesians 2 verse 8 na hindi po sa mabubuting gawa tayo ay maliligtas, kundi naligtas po tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, hindi po tayo perfecto sa araw-araw. Pero hindi po ibig sabihin mga kapatid na dahil nga hindi tayo na maliligtas sa mabubuting gawa ay hindi na po tayo gagawa ng mabuti. Sinabi nga ng mga apostoles niya, kailan ka ba nagugutom, Panginoon, na pinapakain ka namin? Kailan ka ba namin dinadalaw dun sa bilangguan? At sinabi po ni Jesus na kung ano po yung ginawa na nyo sa kapwa, kung tumulong ka sa kapwa ay para mo na rin ginawa sa Panginoon yun. Kaya mga kapatid, hindi ibig sabihin na dahil hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng gawa, ay hindi na po tayo gagawa ng mabuting bagay. Sapagkat yun po ang gusto ng Panginoon, yun po ang ikinalulugod ng Panginoon. Sa Colossians 3 verse 2 sinabi po, set our minds on things above, not on earthly things. Sinabi po doon, ano nga ba yung tinutukoy doon na heavenly things o mga bagay na makalangit? Ang tinutukoy po doon mga kapatid ay hindi po yung mga trompeta, hindi po yung mga ulap nga dahil nga langit, mga bagay na nasa langit, hindi po yun mga kapatid. Ang tinutukoy po doon mga kapatid ay yung gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Sumunod ka, lahat ng positibong bagay na gagawin mo dito sa lupa, ayun po yung gusto ng Panginoon. Lahat ng kabutihan na gagawin mo dito sa lupa, ayun po yung kalooban ng Panginoon. Ayun po yung tinatawag doon na heavenly things o makalangit na mga bagay. Kung marunong kang magbigay, meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, tumulong ka, hindi lang sa kapwa, sa iyong sarili, maging sa iyong mga mahal sa buhay, sa ibang tao, yun, ikinalulugod po yun, Panginoon, at yun po yung langit, mga makalangit na mga bagay, ang tinutukoy doon. Lahat ng kabutihan na napapansin po natin na kung ano yung mga ginagawa mong kabutihan, ay yun yung kalooban ng Panginoon, at yun yung mga bagay-bagay na makalangit. Maliwanag po kapatid, maliwanag po ang sinabi ng Panginoon Diyos, na kahit po dahil lang ba na hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa ay hindi po ibig sabihin, ibig ko po sabihin ay hindi po yun ang basihan. Pero andoon pa rin yung mga mabubuting gawa. Mananatili pa rin yun. Mananatili pa rin yung mabubuting gawa. Pero ang simple lang po ang sinabi ng Panginoon Diyos. Tanggapin lang natin siya bilang tagapagligtas, Diyos ng ating buhay. At tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at makakamtan po natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, bago po tapusin ang video to, sana po ay sundan niyo po ako sa maikling panalangin. Amang banal, na makapangyarihan sa lahat, ako po naririto. Ako po nagpapasalamat dahil sa iyong dakilang pag-ibig, dahil sa iyong dakilang katapatan, maging sa iyong biyaya, Panginoon. Maraming salamat, Diyos, at sa mga oras na ito, ako po'y naririto, ako po'y lumalapit sa iyo. Ako po'y nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Ako po'y nagkakasala sa iyo, Panginoon. Sa mga oras nito, Panginoon, binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Diyos at personal na tagapagligtas na aking buhay.
Inaamin ko po na ako po yung makasalanan. At ngayon, Panginoon, salamat sa biyayang aking natanggap. Ikaw na po ang manahan sa aking puso. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid, dahil tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesus, sinabi po sa John 12 mga kapatid, But to all who believe him and accepted him, he gave the right to become children of God. Ngayon mga kapatid, dahil nga tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesus, binigyan niya na po tayo ng karapatan na magiging anak niya. Uli ba mga kapatid, napaka-sarap isipin mga kapatid na tayo po ngayon, dahil nga tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesus, tayo po ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. At tayo po ay maging kabilang na sa kanyang kaharian. At tayo po ay magiging mga anak na niya mga kapatid. Sinabi niya dito na binigyan niya tayo karapatan na maging anak niya. O, di ba? Maliwanag mga kapatid. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sana po ay pagbulay-bulay pa po natin ang salita niya para maunawaan pa po natin ang mga bagay-bagay na nais ipahayag ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa pakikinig. God bless you all. God bless you all. Bye-bye.